Naiisip natin na kapag nagbabudget ka, ay nililimit mo ang sarili mo na para bang pinagbabawalan mo na mag-enjoy sa buhay. At kapag may binili kang gusto mo, ay nagigilty ka kasi iniisip mo nga ay nag-iipon ka at kailangan magtipid. Ito ang karaniwang challenge dahil iniisip natin yung future para makaipon. Feeling natin, bawal na yung mga bagay na gusto mong gawin o bilhin ngayon. Kaya hindi ka nagiging masaya sa iyong pag-ipon at para bang burden ang tingin mo sa pagbabudget. Kaya ang ending, hindi mo na lang ginagawa dahil mahirap. Pero, pwede naman pala nating ma-enjoy ang pag-ipon. Kailangan lang ng balance para maging guilty-free ang ating pagbabudget. Kung napanood mo ang mga previous videos, ay nalaman mo kung bakit dapat pala natin ipagkasya yung gastos at hindi ipagkasya yung pera. Ang pinakamabisang paraan para magamit ang prinsipyong ito ay hati-hatiin mo yung pera or income base sa mga pangangailangan mo na nalaman mo na rin sa dating video. Kung hindi mo pa napapanood, nasa link sa baba ang lahat ng videos para magamit mo ang mga techniques na kailangan natin dito. At i-click ang subscribe button and notification bell para wala kang ma-miss sa easy tricks para mapadali ang iyong ipon challenge. Halimbawa, pwede mong hatiin ang income mo ng 70% sa mga pangangailangan mo sa buhay. 20% ay ihiwalay mo na para sa ipon or savings. At 10% para sa reward mo sa sarili. Isa-isahin natin. Yung 70% dito ay yung mga pambayad mo sa bahay, bills, at pagkain. Yung bang mga kailangan mo lang talaga. Kung tingin mo, masyadong malaki yung 70%, very good! Dahil hula ko, nagawa mo yung mga techniques at meron ka ng sapat na self-awareness kung ano ba talaga ang mga dapat at kailangan mo lang. Yung 20% naman ay automatic na savings mo na to. Ito yung iniipon mo para sa future mo. Kasama na ito sa budget mo dahil kung hindi, malamang iisipin mo na naman na mag-save ka na lang pag may natira sa pera mo. Ito ang technique. Hindi mo na kailangan may matira sa pera mo para makaipon. Tandaan mo lang lagi, pagkasyahin ng gastos at huwag pagkasyahin ng pera. At yung 10%, eto na yung pang-YOLO mo. Ito yung malaya kang gawin kahit ano dito na makakapagpaligaya sa'yo. Baka tinatanong mo, maliit lang ang 10%. Paano mo naman ma-enjoy yun? Oo, sa simula, mukha lang maliit. Pero kapag ginawa mo ito ng paulit-ulit, halimbawa, sa 10 buwan na 10%, meron ka na isang buong sahod na guilty-free pang YOLO. Dahil alam mo na may ipon ka na sa future, malaya ka pang gumastos dahil budget mo ito for fun.